Naranasan mo na bang mapagsarahan ng pintuan ng MRT o kaya ng elevator? Yun bang umaasa kang makasasakay ka na pero hindi ka umabot at napagsaraduhan ka? Frustrating lalo na kung ikaw ay nagmamadali at may kailangang habulin. Pero alam mo, sa buhay at trabaho natin may mga pagkakataong ang closed doors ay blessing din. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. May awit na ang sabi ay, when God closes a door, He opens a window. Minsan ay may mga inaasahan tayong proyekto na akala natin atin na pero napupunta pa sa iba. Posisyon na ipinangako na sa iyo pero pagpasok mo isang araw, iba na ang nakapwesto. Aroy, ang sakit. Pero kung talagang hindi para sa iyo, huwag mo nang ipilit. Huwag mo nang dagdagan pa ang sakit na nararamdaman mo. Paano ba nagiging pagpapala ang closed door sa buhay o career natin? Una, waiting for closed doors to open helps you develop patience. Kung naranasan mo nang maghintay sa pagbubukas ng pinto o kaya ay pagbubukas ng isang business establishment, alam mong natututunan natin na maging mapagpasensya dahil sa paghihintay. Mahirap maghintay pero mabuti ito para sa ating character. Paminsan-minsan na naghihintay tayo, nasusubok ang ating pasensya, gayon din ang ating humility. Pangalawa, closed doors provide protection. Madalas, ang tingin natin sa closed door ay kawalan ng oportunidad. Pero hindi ba sa mga bahay natin bago tayo matulog, tinitiyak natin na dapat ay hindi lang sarado kundi nakakandado pa ang mga pintuan natin. Bakit? Para sa ating proteksyon. God will sometimes allow doors of opportunities to close on us for our protection. At pangatlo, paano nagiging pagpapala ang mga pintuang nagsara o oportunidad na nagsara? A closed door will lead you to the right door. Kapag may nagsarang oportunidad sa negosyo mo, huwag mong masyadong damdamin o ikalungkot dahil maraming beses ito ang nagiging daan para mahanap natin kung ano pala ang oportunidad na talagang para sa atin. Save yourself from unnecessary heartaches. If God says no, relax. He has a better plan for you. May mga nagsarang pintuan ba diyan sa trabaho o negosyo mo? Remember, even a closed door can be a blessing. Ang sabi nga sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to those that love God, to them who are called according to His purpose. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today. Into your hands, I commit the lives of myself and my son. Are you sure you want to do this, Dad? Oh, yeah. Please keep us safe. Don't let me down now. Go ahead. Start the car. Okay. Very good. Now, back it out of the driveway. Brake! Lord, let it brake! Oh, there's the brake. Prayer allows us to bring our concerns to an all-powerful God. Your speed is good. You're doing okay, son. He's swerving. Oh, Lord, help us. He's swerving. Moving a little too close to the center line. Sorry, it helped me go straight. The ditch! Lord, don't let us run into the ditch. Cutting it a little close over here, son. Prayer gives us comfort. Oh, Lord, please let us safely make this left turn. Can I turn now? Well, wait for the traffic to clear. Wait for the traffic! Wow, that was close. Prayer, it brings us closer to God. I really feel comfortable driving with you, Dad. Thanks for being so calm. Prayer can also make us a better parent. Have you prayed lately? Another message from Lifeline Productions, the comic strip of radio, at lifelinepro.com. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:11 na ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Buenos dias a todo, buenos dias, Ciudad de Zamboanga. ¿Qué tal ustedes? Licomo hasta Limpapa. Kumusta po kayong lahat? Good morning din, Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Maayong buntag sa inyong tanan. Ngayon po ay araw ng Thursday, November 13, 2025. Uy, grabe ha. Ano na lang, 2 araw na lang, nangalahati na naman tayo sa buwan for the month of November. Praise God. Ayan po, ngayon po ay araw ng Thursday at ito po ang programang Oras na Zamba Sulta. Kami po ang inyong mga lingkod, Saramito Labing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Assalamualaikum. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siyempre sa mga nakikinig din sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi. Salamat pagi sa shoreline ng Sabah, Malaysia at Mapia-Mapita. Sa ating mga kaibigan, kapatid dyan sa Opi, Maguindanao, sa Palembang, Sultan Kudarat, sa Cotabato. And syempre, no, dito din sa Ciudad de Zamboanga, sa ating mga kabarangay dyan sa mga komunidad, no, sa Zambuwood. Hello sa mga kabarangay natin dyan sa Karagasan, sa Maasin, Rio Hondo. And syempre, good morning sa aking partner. Kamusta? Sar, yes. Good morning. Oo, okay naman tayo, Bin. Pero yung gusto ko nga iba to sa'yo na tanong, anong gagawin mo kung everyday na lang ay may sumusubok ng iyong pasensya? Good morning. Good morning sa PLDT. Ayan, anong gagawin mo?
Hindi, siyempre, sir, no, kapag tayo ay sinusubukan, dapat nating harapin para malaman. Oo, kasi 'di ba, hindi ka magkakaroon ng conclusion kung hindi mo siya talagang haharapin, kumbaga. Kaya So papadala yun, kailangan natin. kailangan harapin, kailangan solusyonan. Siyempre, no, kung araw-araw na lang na kinakaharap natin, parang daanan lang ba, no? 'Di ba, kung araw-araw dinadaanan mo 'yan tapos maputik, no, malubak, siyempre masisira yung ating sasakyan, no, yung ating motor. Kailangan mo talagang hanapan ng paraan, 'di ba? Para masolusyonan siya. Kaya So papadala kung hindi natin si Kuya Fonse. ipadala ang router sa Ang modem, ipadala yan lahat. tanan. Todo. Todo. Imbia Alafons. Ayan po. Ayan. Good morning at magandang point yun, Bino, na harapin ang ating problema pero dapat subukan pa din maging mahinahon. Ako mahinahon ako. Oo, charot. Oo. Hindi, yun nga, sir, no? Kasi hindi naman talaga masosolve ang problema sa pagiging, 'di ba? Alam mo 'yun. Agresibo ka. Kasi minsan gusto nating i-point out yung ating nararamdaman, yung ating point. Pero kailangan talaga unahin muna natin yung the main thing. Ano ba yung pinag-uusapan natin dito? Diba? Yung emosyon mo ba o yung internet? Di ba minsan ganun eh? Oo. Kaya po panawagan natin sa lahat ng mga may problema ngayon sa internet, subukan po talaga natin maging mahinahon para hindi po mawasak ng ating mga gadgets. baka doon mabaling yung inis at galit. Pero ganyan po talaga ang buhay. Sabi nga ni Robin, diyan mo talaga malalaman na yung gamit lang talaga. Diba? Gamit lang talaga yan. Temporary lang talaga yan. Naalala mo pala yun, sir, no? Oo naman. Nakikinig naman ako sa'yo kahit papano. Sa 1 up to 10. Natatandaan mo rin pala yung mga sinasabi ko. Okay, mabuti yan. Very good. Oo. So 1 to 10, may 10 wisdom ka dun. Naalala ko yung mga dalawa dun. Wow. Yung mga dalawa nakalimutan mo. Yung 8 hindi, dalawa. Na sa, ano ba? Yung 2 na alala ko, yung 8 hindi ko na ginagamit. Kasi tapos na. Hindi ko na gagamitin yung wisdom na yun, yung 8 yun. Okay. Ayan, wow. Ayan, good morning po sa lahat. Oras natin alas 7:16 ng umaga. Samahan niyo po kami ngayong umagang ito sa ating programa, ang Oras na Zambasuta. Hanggang mamayang 8:30 ng umaga. Maganda po ang ating topic. Pag-uusapan po natin para po, ano-ano ang mga batas at programa ng gobyerno para po sa mga mahihirap. Ayan, kasi 'di ba, Bin, last week, parang this month, no, ay nagkaroon tayo ng interview with National Anti-Poverty Commission at nasabi nga yung Zamboanga, meron dito sa Zamboanga Peninsula na naideklarang isa sa mga pinakamahirap. So ano yung mga doon? Mga programa meron ang gobyerno at ano yung batas para sa mga mahihirap. So alamin po natin yan dahil dapat katuwang natin ang gobyerno at dapat alam natin ang ating mga privileges, ang ating mga karapatan with Professor Arnel Golen Sanchez. Yan mamaya. Yan, kaya Bin, saan sila pwedeng mag-text, Bin? Kaya nga, no, mga kabarangay, ay pwede po kayo sumali, no? Pwede kayo, kung kayo may mga tanong, gusto nyong ipadala sa amin at para ating masagutan or mahanapan natin ng paraan o karagdagang impormasyon, mag-text po kayo, mga kabarangay, no? Pwede po kayo mag-text sa aming cellphone number sa 0916-296-6625 o kaya naman mag-chat sa aming Facebook page sa 1116 DXAS, your community radio. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy birthday! November 13, happy birthday po kay Uncle Johnny Tolentino. Ayan, uncle-in-law ni Pastor Phil dyan. Hi po, Uncle Johnny, at kay Mommy Bernice, kay Fred at kay Pau dyan sa
after Caloocan, Caloocan pala, after Fairview, Caloocan. Hi po, good morning. Happy birthday rin kay Zil Cyrus Sotero, kay CJ. Happy birthday sa CJ, and hello sa buong Aklan, buong clan. Di ba Aklan lugar yan? Buong clan dyan ng Bonifacio and Sotero sa may Dungkaan, Mualan. And happy birthday syempre kay Regional Director ng Department of Migrant Workers. Akala ko parang last year, no? Nag-1 year na ba ang DMW? Parang nag-greet ko rin dati si RD Irish. Hi po! Happy birthday, RD! God bless you po. At syempre, maraming salamat po, RD, sa partnership na meron tayo dito. Ayan. Happy birthday! Alright, syempre happy birthday kay Ling Sarawi Jakat. No, happy birthday po. Ayun, siya nag-iisang birthday celebrant dito sa aking Facebook. Ayan, happy birthday. Batiin ko lang din pala si Tristan Gulay, buenos dias kay Robin, Ate Sara at kay Kuya Noli. Happy Throwback Thursday ONZ family. Ayan, so happy birthday po sa mga nabanggit namin kanina. God bless you. Salita at tanong ngayon. Para sa ating salita ngayong umaga, the promise of peace. Sa Tagalog o Filipino, ang pangako ng kapayapaan. Sa Chavacano, el promesa del paz. Ang saad sa Kalinaw sa Bisaya. Ug sa Ilonggo, ang promisa sang paghidait. Janji sin amuin janji sin kasanyangan. Tanong po natin. Katausog. Ayun. Tanong po natin, paano po kayo nagkaroon ng kapayapaan sa puso? John chapter 14 verse 27, Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Sa magandang balita, Biblia, libro ng 1, kabanata 14, talatang 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag magabag o huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Alam mo, Bin, no, napaka-powerful ng encouragement na ito mula sa Panginoon. Kasi ang mundong ito ngayon ay wala na talagang peace. Literal na hindi na tayo secured. Literal lahat ng tao kailangan magbantay sa kanilang pamilya, sa kanilang anak, sa kanyang sarili. Dahil wala ng peace. Left and right. North, east, west, south. Makikita mo talaga yung kaguluhan. Makikita mo talaga yung disrupt na yung peace and order. At itong word ng Panginoon, yung kinakailangan natin everyday sa ating buhay. Yung kanyang promise na kapayapaan ang kanyang ibinibigay sa bawat isa sa atin. Alam mo, sir, no, yung idea din na talagang yung gusto natin, no, yung message of peace nga na ating gustong iparating, no, sa bawat isa. Alam ko, di ba, meron tayong Mindanao Week of Peace. Oo, tama. Anong month ba? Nakalimutan ko. November, pero alam ko. November, no? Oo, yun nga. So, di ba, yung message ng peace, no, medyo malawak kasi kung alam mo yun, no, is sumatotal mo lalahatin mo siya. Pero yung the idea of yung acceptance ba na yung privilege na meron tayo, no, sa araw na to, sa oras na to, no, yung buhay tayo, no, yung nagkakaroon ka ng ganong realization na alam mong privilege at tsansa na nabigyan ka, no, ay yun yung magdadala sa iyo sa level ng, alam mo yun, yung appreciation na thankful ka, no, mismo sa privilege na yun, and hindi ka magkakaroon ng thinking ba na parang mas lamang ako sa iba,
no? Kasi yung masabi mo na mas nakakaangat ako kaysa sa iba. Alam mo 'yun, no? Hindi kasi 'yun yung sukatan para sa akin, no, sir, no? Yung idea ng pagkakaroon ng kapayapaan. Pero yung magkaroon ka ng realization na hindi sa sarili mong kakayahan, no? Kung bakit buhay ka, no, ngayon. So alam mo na may isang makapangyarihan, no, especially yung ang Diyos, ang Panginoon ang talagang nagbigay ng privilege na buhay tayo ngayon, no, mga kabarangay. Kaya yun yung tanong mo kanina, ano yun, no, yung paano yung tanong mo kanina, sir. Paano ka nagkaroon ng kapayapaan sa iyong puso? Yun. Yun. Ako sasagutin ko yung tanong na yun, no? Paano ako nagkaroon ng kapayapaan is nung tanggap ko na alam mo yun, hindi sa sarili kong kakayahan kung bakit ako may buhay sa panahon, sa araw na to. Yun. Ikaw? Paano ako sagutin mo naman. Oo. Paano ako nagkaroon ng kapayapaan sa aking puso? Siyempre, tayo nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil lumaki tayo na nasa Christian family. So talagang na-inculcate yung peace sa ating puso. May mga pagsubok na dumarating, pero nahaharap natin na tumatawa, nahaharap natin na nakangiti, nahaharap natin na, alam mo yun, minsan pinagtatawanan pa natin yung situation. Hindi dahil malakas tayo or kaya ako na talaga to, kundi dahil lang din sa grace ng Panginoon. Naalala ko pala, Bino, kagabi sa aming prayer gathering, napag-usapan namin yung buhay ni Paul. Kasi may time sa buhay ni Paul yung nagkaroon siya ng sakit sa kanyang flesh. Pero tapos alam niya na padala talaga yung sakit na yun ng kaaway. So sabi doon, hiningi niya sa Panginoon na tanggalin yun sa kanya. I think mga 3 times ata yung na-mention doon, no? So ngayon, hindi natanggal. Hindi talaga natanggal. Di ba tayo pag may sakit tayo, lalo na kumalubha at yung syempre, yung expenses, isipin mo kung mabubuhay ka pa, mawawalan ka ng peace. Pero nakakahanga yung attitude ni Paul, no, habang pinag-aaralan namin kagabi, kasi kahit hindi tinanggal ng Panginoon, kasi nga yung grace ay sufficient para sa kanya, okay lang sa kanya. Alam mo yung may peace, alam mo yung sinabi pa ni Paul, in my weakness, mas maganda to dahil mag-glorify ang Panginoon. So may peace sa kaloob-looban niya, kahit may sakit na siya, pero doon inside sa heart niya, wala siyang yung word na nabagabag. Hindi siya nag-worry, hindi siya disturbed, hindi siya discouraged, kasi may peace dahil alam niya sufficient ang grace ng Panginoon. At yung maganda doon, alam mo yung ina-explain doon na in reality, may mga pagkakataon talaga na hindi tatanggalin ng Panginoon yung problema mo. May mga pagkakataon talaga yung sakit mo, nandyan lang talaga yan. Yung kung ano nararamdaman mo, andyan talaga yan. May mga pagkakataon talaga sa buhay, may problema ka ngayon, steady pa muna yan dyan. Para makita mo na yung peace, yung grace ng Panginoon, nandyan lang sa'yo dahil binibigay niya sa'yo. So ganyan din, ganyan si Lord kung magbigay ng peace. Kaya kinumpare niya yung peace sa mundo, hindi maikukumpara sa peace na ibibigay niya sa atin. Temporary lang kasi, 'di ba? Yung peace ng mundo. Halimbawa, sabihin sa iyo, halimbawa may sakit ka, huwag kang mag-alala. May pera ka naman, magpa-hospital ka. May pera ka nga, hindi ka pa rin napagaling, wala kang peace. Pero 'di ba, kung andun ka sa reality na may sakit ka, at inaalaw mo kung anong will ng Panginoon sa buhay mo, 'di ba? Alam mo yung nakangiti ka pa rin kahit nasa loob ka na ng ospital. Ayan. At saka 'di ba, sir, yun nga yung pinag-uusapan din natin yung peace, no? Halimbawa, yung mga word peace, 'di ba? Yung mga na makita mo
okay, no, marinig mo may kapayapaan na, and then all of a sudden, no, sandali lang marinig mo, uy, mayroon na namang kaguluhan sa kabila, sa ibang, 'di ba? I mean, yun ano, kasi kung yung peace lang ng mundo yung basehan mo, talagang hindi siya ganun ka stable, no? At hindi siya ganun ka, kumbaga, sa effectivity, no, hindi siya ganun ka effective, unlike, no, sa yung kapayapaan sa Panginoon, no, na alam mo, 'di ba, siya ang lahat eh. Oo, 'di ba, yun minsan kasi nawawala or nakakaligtaan or nakakalimutan natin na sa kanya lahat ng galing. So bakit hindi ka maging kampante na maging mapayapa, no, yung madaling sabihin, pero kung iisipin mo, mas maliliwanagan ka, no, mas klaro, kumbaga sa Bacano pa, no, pronto lang abla, pero si pensamiento, no, kung i-analyze mo, totoo naman sa kanya lahat eh. So bakit hindi ka maging relax knowing na siya yung may control ng lahat? And I think siguro yun yung isa sa mga magiging kumbaga halimbawa ko lang, sir, no, basehan din sa mga kinakaharap din natin sa buhay. Siyempre, may mga, alam mo yun, may mga sitwasyon, may mga pinagdadaanan din tayo, pero yun yung 100% na formula, kumbaga, sa pagharap ng problema para sa akin, no. So pwede ding subukan or pwede natin i-try. So panawagan natin nga sa mga kabarangay natin, no, pwede niyong i-try. At isipin niyo lang, balikan lang natin yung basic, no, na Panginoon, may Diyos na hawak ng buong mundo. So ang tanong, bakit hindi mo ipagkakatiwala sa Kanya at hindi ka maging, alam mo yun, payapa? Ayun. Kaya yung challenge po namin sa inyo, no, ihingi po natin yung peace na promise ng Panginoon sa ating buhay. I-surrender po natin ang anumang worries natin, ang ating anxiety sa Panginoon, at ihingi po natin na i-feel niya yung heart natin with His peace that surpasses all understanding. Yung kasi yun maganda dun eh. The moment na i-receive natin yung peace ng Panginoon, maiintindihan natin lahat. At dahil naintindihan natin ang lahat ng mga pangyayari sa buhay, may kapayapaan. So we invite you to receive the Lord Jesus sa puso nyo, nang sa ganon magkaroon po kayo ng totoong kapayapaan. Yan po ang ating salita at tanong ngayon. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Minsan, sa mga sandaling hindi inaasahan, lumalabas ang tapang at malasakit ng mga Pilipino kahit pa sa gitna ng panganib at baha. Sa Rodriguez, Rizal, isang grupo ng mga estudyante ang nagbabasketball nang biglang rumagasa ang baha sa relocation area. Pero sa halip na pangunahan ng takot at tumakbo, agad na tinalon ng mga kabataan ang bakod ng court para tumulong sa mga residente. Batay po sa viral video, sinagip ng grupo ang mga motorsiklo, tricycle at ilang sasakyang halos tangayin na ng tubig. Kwento ng mga saksi, hindi nila inaasahan ang pagragasa ng tubig mula sa bundok dahil mahina lang naman ang ulan ng mga oras na iyon. Ilang residente na rin daw ang nakapansin ng paulit-ulit na pagbaha at nauna na silang humiling ng aksyon sa kanilang munisipyo. Ngunit sabi naman ng LGU, nilinis na ang mga kanal sa mga lugar. Ngunit patuloy pa rin bumababa ang tubig mula sa kabundukan tuwing malakas ang ulan. Kaagapay, tularan natin ang ganitong pag-uugali, ang pagiging maagap, matulungin at may malasakit sa kapwa. Dahil sa panahon ngayon, hindi lang tapang ang kailangan, kundi pusong may malasakit para sa isa't isa. Tulad ng paalala sa Galatians, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Dahil sa bawat kabutihang ating ibinabahagi, may pag-asang bumabalik hindi lang sa atin, kundi sa buong community.
hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali. At para naman sa maitama ang mali, umani ng batikos si Department of Transportation o DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez matapos ang paninigaw umano niya sa isang empleyado ng Light Rail Transit o LRT-1 Baclaran Station sa harap mismo ng media. Sinabi ng National Federation of Laborers, walang sinumang opisyal ng gobyerno ang may karapatang mamahiya o mang-insulto sa publiko gaano man kataas ang kanyang posisyon. Dagdag pa nito, hindi dapat ibinubunton sa karaniwang manggagawa ang sisi sa mga sistematikong problema. Paliwanag naman ng DOTR, ang mga naging pahayag ni Lopez ay bunga ng matinding frustration at tunay na malasakit sa mga pasahero at walang intensyong ipahiya ang sinuman. Kaagapay, sa gitna ng magkabilang panig, laging tandaan na may paraan para manita, pero dapat laging may kasamang paggalang. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula hindi sa paninigaw, kundi sa pakikinig. Hindi goal ng pagtatama ang pamamahiya kundi para makatulong. Dahil ang tunay na lider marunong magpuna ng may dignidad. Sa huli, respeto pa rin ang susi. Ang susi para sa trabaho man o pakikitungo sa kapwa. Ayan, napanood ko tong interview niya actually ni ni Sir Lopez. Ito kasi may biglang inspection siya na ginawa sa LRT. Doon niya natuklasan na for 4 years walang tubig ang CR. Kaya nung nalaman niya during inspection na walang tubig ang LRT Baclaran Station for 4 years, napamura siya. Pero sabi niya, hindi niya minura yung, hindi ko alam kung station manager ata din ang term doon sa posisyon. Hindi niya minura yung taong yun. Minura niya yung knowledge na nakuha niya, yung information na nakuha niya, na for 4 years na napaka-unacceptable sa 4 na taon. How come hindi ninyo na proseso ang tubig para magkaroon ng tubig ang banyo? So, yun ang kinagalit niya. Pero, yun na nga, ang highlight pa rin natin dito, tama naman din. Hindi naman kasi agad maiintindihan ng station manager, ako ba minura mo? Yung nalaman mo na walang tubig for 4 years. 'Di ba? Pero yun nga, yun yung sa loobin niya. Kasi hiningan siya ng mag-public apology. Sabi niya, hindi ako magpa-public apology. Kung magpa-public apology ako doon sa mga commuters, doon sa publiko, imagine for 4 years walang tubig. Hindi ako magsusorry doon sa sinabihan ko ng gano'n na hindi naman yung para sa kanya. Magsusorry daw siya sa taxpayer. Yun ang sinabi niya. Pero yun na nga, dahil hindi agad maiintindihan ng tao kung sino ang pinagsabihan mo noon at kung yung tono mo ba, yung paninigaw mo ba ay para sa kanya. So, nagkaroon ng highlight na hindi yun mabuti. Diba? Biblically, sa Word of God, tama talaga na hindi kasi nakukuha sa magandang usapan kung maninigaw tayo. Pero yun sa kanya, as a human, as a flesh, hindi naman natin pinagtatanggol. Pero talagang... Reaction ba? Oo, reaction niya. Maiinis ka din talaga, Bin. Imagine, for 4 years, walang tubig yung CR. Paano yung mga commuters, paano yung mga pasahero, paano nila naso-survive yung ganyan? At saka, di ba, hindi mo talaga maintindihan? Wala ba kayong nagawa sa 4 na taon? So, yan yung story doon dito sa issue kay DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez. So, siguro yung panawagan din natin, kayong mga nasa posisyon, lalo na pag may bayad dyan, di ba, yung taxpayer, may involvement dyan para magkaroon ng maayos na establishment, office, or kaya building, or kaya CR, maging responsable po tayo dahil talagang hindi ka tanggap-tanggap 4 na taon, wala kayong nagawa sa problema ng tubig dyan sa loob ng CR. So talagang, di ba, kahit siguro sinong spiritual person, mawawala yung calm, yung pagkakalma natin. Pero as much as possible, mag-pray tayo, Lord, bigyan niyo po ako ng self-control. Yan yung pinakamaganda.
Diba? So, yun yung story doon eh. So, ikaw, Bin, ano yung opinion mo knowing na ganun pala yung nangyari? Hindi, totoo naman, no? Kahit, at saka, alam mo, sir, hindi naman during ganun, no? Kahit nga tayo, pag pumapasok tayo sa CR, tapos, di ba, babayad ka ng 5, 10, tapos Oo. pagpasok mo, yung itsura ng, di ba, yung itsura ng CR, siyempre makakapag-react ka pa rin, parang, ha? Saan napunta? Ano yung nangyari? Di ba? Parang ganun. So, ayun, para sa akin naman, yun yung mahirap kasi, sir, ngayon sa era ng social media, no? Kasi minsan kasi baka di ba, hindi talaga buo yung istorya, no? Yun, ina-highlight lang yung ano yung saan yung fluctuation ng emotion ng tao, di ba? Minsan kasi ganun eh. Oo, at saka yun nga, para sa akin lang, no? Since wala rin tayo doon sa sitwasyon na yun talaga, video lang, no? Buti kung yung video buong 1 oras. Oo, kompleto yung diba? pag-upload. Kompleto. Yan yung dapat natin, no, maipamahagi din sa mga, no, sa ating mga tagapakinig, di ba? Sa panonood ng mga video, ng mga clips, dapat talaga as in kung hindi yan siya umabot ng 2 oras yung video na yan, hindi ka talaga pwedeng basta-basta lang na mag-react, no? So, pero sa akin naman, di ba, kahit naman siguro sino pagpasok mo sa CR ganun, walang tubig, di ba? Kung di ba kel CR no ay agua ya entayo. May isang hotel na napuntahan parang last week ata napuntahan. Alam mo yun, walang pag-flash mo walang tubig. Kahit hindi mo yun ihi. Pasintabi mo sa mga kumakain na. Hindi, totoo lang, di ba? I mean, honestly, di ba, makakapag-react ka talaga, Char. Kaya una sa lahat, pagbutihan po natin, ha? Tayong mga nasa gobyerno, pagbutihan po natin ang ating serbisyo. Kasi kayo na lang yan ang nag-aano. kayo na lang minsan yan nag-aaway kasi nga, may mga lapses tayo. So, yan pang ating mabati ang mabuti, maitama ang mali. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:40 ng umaga at para po sa ating balita, mas pinaigting ng Department of Education o DepEd ang mga hakbangin upang matiyak ang pisikal at mental na kalusugan ng mga mag-aaral dito sa Zamboanga Peninsula. Binigyang diin ni DepEd Assistant Regional Director Dr. Gregorio Cyrus Elohorde ang kahalagahan ng pagtugon sa mga hamong pangkalusugan dahil malaki ang epekto nito sa pagkatuto ng mga bata. Ayon pa kay Elohorde, nagpatupad ang DepEd ng psychological aid para sa mga batang nakaranas ng kalamidad o trauma. Pinalakas din nila ang school sports program upang mapabuti hindi lamang ang pisikal na kalusugan kundi pati na rin ang social development ng mga mag-aaral. Binigyang diin din ng DepEd ang school-based feeding program upang labanan ang stunting o pagkabansot sa mga mag-aaral sa elementarya. Ayon pa kay Elohorde, ito ang isa sa mga pangunahing problema na kinahaharap ng ahensya. Kaya naman, pinalawig nila ang feeding program ng higit pa sa 100 araw. Inaasahan ng DepEd na sa pamamagitan ng mga programang ito, patuloy na lalaki ng malusog, matatag at handang matuto ang mga mag-aaral at walang batang mapag-iiwanan sa kanilang pisikal, mental at akademikong pag-unlad. Zambasulta Balita. Nakatanggap ng tumulong ang 27 or 27 micro, small at medium entrepreneurs or SMEs mula sa Zamboanga del Sur sa pamamagitan ng Pangkabuhayan sa Pagbangon at Ginhawa Program o PPG ng Department of Trade and Industry. Layunin ng PPG program na tulungan ang mga MSME na naapektuhan ng kalamidad na makabangon muli sa pamamagitan ng pagbibigay ng livelihood kits at basic entrepreneurship training. Ang bawat package na nagkakahalaga ng 15,000 pesos hanggang 27,500 pesos ay naglalaman ng mga gamit para sa sari-sari store, bakery, food processing, panagatan o fish vending, auto parts and accessories, bigasan at karinderya packages. Tinitiyak ng DTI na ang mga tumatanggap ng tulong ay may compliant at lehitimong negosyante.
Naninindigan ng ahensya na patuloy na suportahan o susuportahan ang mga MSME na sumusunod sa mga proseso at nagtataguyod ng business compliance para sa paglago, katatagan at oportunidad. Zambasulta Balita. Nag-abot ng tulong ang 2 sidewalk vendor sa paligid ng Plaza Pershing kay Mayor Kimer Adan Olaso nitong nakaraang araw para sa mga naging biktima ng bagyong Tino sa lungsod ng Cebu kamakailan. Sa kabila ng simpleng pamumuhay, nagpakita ng tapat na pagmamalasakit at walang katulad na pagkakaisa ang mga sidewalk vendor na kinilala na sina Al Shimar at Al Nasir. Ang donasyon ay tinawag na piso para sa Cebu. At kahit umabot lang sa 659 pesos ang halaga ng kanilang nalikom, ay buong puso nila itong inabot kay Mayor Olaso para ibigay sa mga nasalanta nating mga kababayan sa nasabing lugar. Pinuri naman ni Olaso ang inisyatiba ng mga vendor. Binigyang diin niya na ang kanilang kilos ay nagbibigay ng inspirasyon at matibay na paalala na ang pagiging generous ay hindi nasusukat sa yaman. Ang piso para sa Cebu ay isang matingkad na simbolo ng bayanihan at walang hanggang pakikiramay ng mga Zamboangueño para sa kanilang kapwa Pilipino ayon pa kay Olaso. Dito nga ay ipinapakita na ang pagkakaisa ay nananatiling matatag sa panahon ng pagsubok. Zambasulta Balita. Isang lalaki ang binaril at napatay Martes na madaling araw dahil umano sa pagtanggi nitong bilhan ng sigarilyo ang kanyang kapitbahay. Ang biktima ay kinilalang si Remil Akil Jangas, 35 taong gulang, at ang suspect naman ay si Susajid Alapap Hadjula, 40 anyos, taong gulang, na siyang bumaril umano sa biktima. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na nagkakape si Jangas kasama ang kanyang kaibigan na si Chulo Amilasan Julbari sa labas ng bahay ni Hadjula nang utusan ni Hadjula si Julbari na bumili ng sigarilyo para sa kanya. Tumanggi si Julbari dahil sarado na ang mga tindahan sa oras na iyon at ginawa rin ni Hadjula ang parehong hiling kay Jangas na tumanggi rin sa parehong dahilan. Nagalit si Hadjula at sinuntok at binaril si Jangas. Pagkatapos inutusan niya si Julbari na huwag tumawag ng pulis. Tumakas ang sospek, wala namang nakuhang basyo ng bala sa lugar ng krimen. Patuloy ang investigasyon ng mga pulisya sa insidente. Zambasulta Balita. Kinatigan ng Korte Suprema o Supreme Court ang legalidad ng batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE na dapat sana'y idinaos o idadaos ngayong Disyembre 2025. Ang desisyong ito ay nagpapahaba sa termino ng mga kasalukuyang opisyal ng BSK at nagtatakda ng 4 na taong termino para sa kanila. Sa pasya ng Supreme Court, idineklara nitong constitutional ang Republic Act 12232 na nagtatakda ng bagong petsa ng BSKE sa November 2026. Ibinasura ng mataas na korte ang mga petisyon na kumekwestiyon sa legalidad ng batas. Ayon pa sa petisyon na inihain ni election lawyer Romulo Macalintal, ang batas ay labag sa karapatan ng publiko na bumoto at hindi nararapat na pinaboran ang mga opisyal ng BSK. Gayunpaman, pinanindigan ng Supreme Court na may otoridad ang Kongreso na magtakda ng tagal ng termino ng mga opisyal ng barangay. Inaasahang maghahain ng mosyon para sa reconsideration si Macalintal. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:47 ng umaga. Water advisory po muna tayo mula sa Zamboanga City Water District. As of 2:20 p.m. po kahapon, November 12, 2025, ay nasa critical above normal po tayo. Dumaan ako kahapon sa San Bernardino Bridge Bean. Grabe yung buhos ng yung flow ng water actually kahit mainit dito sa ating Center District, no? So dahil po dyan ay inaasahan po in all areas na low pressure to no water po. Low water production din ang pwedeng maganap dahil lubog ang tubig. Maaari rin po magkaroon ng pagbaha
at inaasahan ito sa mga low-lying areas lalo na malapit sa riverside. Store water for possible interruption. At mula naman sa Zamselco, ayan, November 14, Friday, bukas po, may 4 hours brownout, 1 to 5 p.m. dyan sa may Busugan single phase lateral line. At ganun din no, sa ngayong araw na ito, Thursday po, 9 a.m. to 2 p.m. o maya-maya, 5 hours po, mangyayari ang brownout sa loob ng Police Regional Office 9 sa RSAP Zone 1 Mercedes, serving Police Regional Office 9 at RSAP Zone 1. Ayan. Dahil po yan sa gagawin nilang installation. At last day po ngayon ng Adopt a Furry Friend. Ito po yung from OCVET, tama ba? Office of the City Veterinarian. Okay, sa mga gusto pong mag-adapt ng pusa at aso, lumapit o pumunta po kayo sa office ng City Veterinarian sa San Roque, Malasiga Road. Ang adoption po ay open lang hanggang ngayong araw na ito, Thursday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximum po, tig-2 hayop lang ang pwedeng i-adopt ng isang tao. At meron po tayong mandatory pet registration fee ng 100 pesos per pet na iko-kolekta. Ito po ay naayon sa City Ordinance number 673. Zambasulta Balita. At yan ang mga balita natin para sa araw na ito. Magbe-break tayo sandali pero wag po kayong bibitaw dahil sa ating pagbabalik ay makakasama nga po natin si Professor Arnel Golen Sanchez para pag-usapan ano-ano yung mga batas at programa ng gobyerno para sa mga nahihirap. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling, magbabalik ang oras sa Zambasulta dito lang sa 1116 DXAS. Radyo. Komunidad. Pakinggan ang nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Jesucristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. May kasabihang edukasyon ang mabuting pamana ng magulang sa anak. Dagdagan pa natin, dahil ang pinakamagandang legacy ay ang faith sa Panginoon. Tingnan natin ang kwento sa buhay ni Georgia Castor mula sa Iloilo City. Ako nakakilala ako sa Panginoon kasi yung kapatid ko una nakakilala. Tapos mayroong siyang pinadala na pastora pag-share ng Word of God. At doon ko na kilala ang Panginoon na tunay pala siya at buhay. Kasi noon na hindi pa ako sa Panginoon, hindi ko alam yung Bible. Hindi ko yan alam. Tapos palamura. Tapos iba ang paniniwala. O palagi pa kami sa mga disco-disco. Hindi naging madali ang kanyang buhay. Nasubok agad ang kanyang faith through her marriage. Pero yun din ang season kung saan nakita niya ang greater purpose ng Diyos sa kanilang buhay. Question ko sa Panginoon, bakit siya ang naasawa ko? Kasi grabe nga challenge sa kabuhay ko. Consequence, nakapag-asawa ako na walang totoong relasyon sa Panginoon. Minsan, sabi niya, hindi ako magsimba. Kahit magbigay ako sa Panginoon, ayaw niya. Tapos, yung pinabili pa ako yung sigarilyo ba, doon ko nalaman pala na yung lugar na yun sa kanilang lugar, walang isang nakakilala sa Panginoon. Doon halos mga babaylan o yung mga witchcraft, doon sila masamba. Pero sa biyaya, kahit na yung nag-sacrifice ako, pero sinagot ng Panginoon na doon sa lugar na yon mapuntahan at ma-share sang goodness ni God sa kabuhi nila. Sa ngayon, yung Joey niyang isang babaylan, isa na siya nang nag-share ng Word of God sa lugar na yon. At madami na doon ang natanggap at nagkilala na Diyos na buhay natin. Daily habit ni Georgia na patugtugin ng malakas ang 1233 DYVS, ang FEBC station sa Bacolod City. Naririnig ito ng kanyang kapitbahay na hindi naman close sa kanya. Pero later on ay nakakilala ito sa Panginoon dahil dito. Ngayon kasama na ni Georgia ang kanyang kapitbahay at ang pamilya nito sa isang local church. Pero sa lahat ng blessings na tinetreasure ni Georgia,
greatest joy para sa kanya nang tanggapin ng kanyang mga anak si Hesukristo. Ako po si Kisha Ann Marie Castor, isang registered pharmacist. Bali, nung elementary po ako, nakarinig na po ako tuwing Sabado sa istasyon po. Tapos na-mold na po ako. Malaking tulong po sa akin na makarinig ng mga Bible stories. At habang nakikinig yung mother ko, kasi everyday po talaga sa stasyon ng DYBS yung aming radyo sa bahay. So, technically, nakarinig din kami ng salita ng Diyos sa istasyong ito. So, lumalaki po ako, nakikita ko po sa nanay ko na kung paano siya binago ng Panginoon at kung paano magpagamit sa Panginoon na naging faithful sa kanya sa aming paglaki. Makikita ko sa kanya yung passion niya, yung heart niya, kasi nung baby pa po ako, nung natagpuan niya yung istasyon nito, tapos yung family namin po isang nagsiserve sa Panginoon dahil po sa pakikinig niya at sa kanyang passion po na mag-serve sa Panginoon at maglingkod po na faithfully hanggang ngayon po nagsiserve. Iba talaga yung may guidance ka na meron kang godly parents, kasi yung salita ng Diyos magbibuild talaga sa family at saka maging center. Ang narinig natin kay Kisha ang mismong legacy na nais iwan ng kanyang ina sa kanilang pamilya. Sobrang halaga kasi yan yung yaman na may bigay ko sa mga anak ko. Kahit wala na ako, yun talagang sabi ko na patuloy sila sa Panginoon. Kasi sa Panginoon, wala ka nang hanapin pa. Kasi gusto ko yung naranasan ko at nabigay sa akin na regalo ng Panginoon, gusto ko maranasan din nila. Kasi iba talaga pag kilala mo ang Panginoon at may totoong relasyon ka sa Panginoon, sabi ng Panginoon. Magtanim tayo at siya ang magpatubo. Mula sa kanyang marriage hanggang sa simpleng pagpapatugtog ng gospel broadcast, na witness ni Georgia kung paanong nagbibigay buhay ang Panginoon. Bilang isang media ministry, patuloy nating ibinabahagi si Hesukristo upang sa alinmang lahi ang kanyang ginawa ay papupurihan at ihahayag nila ang mga gawa niyang makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay hindi mawawala ng kabuluhan at isasagawa ang kanyang layunin kung bakit niya ito pinadala. Has God used our programs to impact your life and community? I-share mo sa amin yan sa info@febc.ph. To support FEBC's gospel broadcasts and bring hope to more people, bisitahin ang febc.ph/give. Hanggang sa susunod, ako si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Take care and abide in Christ. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Mga kids! Ready na ba kayo? Are you ready? Tuwing Sunday morning, makakasama niyo kami para mag-enjoy sa mga kwento mula sa Bible. May kantahan at sayawan din. Kaya huwag kalimutan makinig every Sunday, 7:30 a.m. sa 1116 DXAS, your community radio. Mapapanood din ang Move Kids Radio sa ating official FB page and YouTube channel. Kita kids mga ka-move! Move Kids Radio! Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Oras na, Zambasulta!
At nagbabalik ang oras na Zambasuta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil nga sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, 1 minuto na lamang bago mag-alas 8 ng umaga. Good morning muna kay Ma'am Liliana Hunt na bumabati sa atin. Happy listening and watching DXAS. Buenos dias, Ciudad de Zamboanga. Esta alegre y confianza con di aton Diyos. At sabi niya sa ating salita at tanong ngayon, ang reflection ni Ma'am Liliana, esta kita kalmante na magasitwasyon, no quiere kita que pasaka naton. Acorda el palabra y promesa que ya deja ele con aquellos quien ta cree con ele y ta atraka con ele, pidi paz y confianza na corazon, si el magaora ta chinikita miedo y lingasa na di aton corazon. Maraming salamat po, Ma'am Liliana Hunt. Pag-usapan natin. Ngayong araw ng Miyerkules ay mahalaga at maganda po ang ating pag-uusapan, lalo na po doon sa ating mga pamilya o kaya sa ating mga community na talagang hirap sa buhay. At ang iba nga sa atin ay hindi natin alam, di ba, kung saan hihingi ng tulong, paano makakaahon, paano magkakaroon ng pag-asa, at ano yung talagang konkretong batas at programa na meron ang gobyerno para po sa inyo. Kaya ngayon ay bibigyan liwanag ito ng ating professor na na-miss talaga natin. Dahil for 3 weeks ata hindi natin siya nakasama dahil talagang nadaanan niya po ang lahat ng bagyo na dumaan sa Pilipinas. I-welcome po natin ang ating founder and national director ng Effort Social Justice Educator of the Philippines. Prof, we miss you, Professor Arnel Golan Sanchez. Hi po, good morning. Yes, ma'am. Good morning po sa atin lahat. Nako, na-miss ko rin po kayo. At talaga na mga dinaanan tayo ng bagyo dito. Tapos nung mga nakaraang buwan pa tinamaan ng ating mata. Pero okay na po tayo ngayon. Excited at very happy po ako na muli na makasama dito sa ating discussion. At excited ako dito, ma'am, sa ating pag-uusapan nito tungkol sa kahirapan nito. Mm-hmm. At hindi po ang ating pinagdaanan sa mga bagay na ito. At inspirado po tayo na ma-share natin sa ating mga tagapakinig. Ano po, ma'am, no? So, binabati ko po lahat kayo. Good morning. Keep safe po lahat. Okay, yes. Maraming salamat, ma'am. Yung kagandahan sa ating discussion ngayon, Prof, kasi knowing your past and experience nyo po talaga yung poverty din minsan sa inyong buhay. So talagang mas mabibigyan diin natin ito and encouragement, no? Hindi para umasa sa gobyerno, pero para malaman lang na may mga karapatan po kayo, may mga privilege po kayo, at may programa po na dapat alam nyo, meron ang gobyerno na dapat nyong i-claim dahil para yan sa inyo. Pero bago yan, Prof, pwede nyo po muna i-discuss sa amin. Ano ba yung definition muna ng poverty? Ano yung category na masasabi mo, ikaw under ka sa poor community or family? Yes, ma'am. Napakarami po ng definition natin ng kahirapan, sa spiritual, sa pagkakaperahan, sa buhay natin, sa pag-ibig and everything. Pero focus po muna tayo dito sa tinatawag nating poverty level. Ayon po sa Philippine Statistics Authority or PSA, sinimplihan lang po ang definition o pagkahulugan ng tinatawag nating kahirapan o poverty. Mm-hmm. Now, ito po ang ibig sabihin nito, simple lang, hindi masustain, okay, hindi mapanatili yung minimum basic needs natin ng mga pangangailangan natin tulad sa pagkain, sa shelter natin, sa kalusugan natin at edukasyon. Tandaan uli natin
yung hindi pag-sustain o hindi natin masustain yung ating pagkain sa araw-araw, yung needs natin sa edukasyon, sa ating bahay, ay tayo po ay pasok na sa tinatawag na poverty level, no? Ayon sa Philippine Statistic Authority, no? So maraming mga kababayan natin na hindi talaga umaabot kahit man lang dito sa basic needs nila, no? Hindi lang po ito sa pagkain, maging sa edukasyon din. At yung tinatawag nating health services or healthcare, no? Pagka medyo hindi natin na-sustain ng lahat ng ito, o ang ilan man dito, hindi sinabing lahat, ang ilan man dito ay pasok po tayo sa tinatawag na poverty level po. Yes, ma'am. Parang yung understanding ko ngayon, Prof, regardless kung ilang miyembro kayo sa family, as long as hindi nyo kayang maibigay sa inyong sarili, sa inyong pamilya yung pagkain, yung shelter na kailangan nyo, yung kahit clothing, pasok na tayo sa poverty. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kasi meron po tayong tinatawag na food needs and non-food needs. Yung pagkain, madali nang intindihin. Yung mga non-food needs, ma'am, kagaya ng pangailangan natin sa bahay, iba po yung wants sa needs, ano? Ito po, sa ayot sa gusto natin, kailangan natin ito. Yung ilaw, tubig, ilaw, ayan, yung mga gastusin natin sa mga bills natin, sa bahay natin, sa pananamit natin, at maging sa edukasyon. Lalo-lalo na po yung tinatawag nating healthcare services, no? Pagka lalo na kung wala tayong access dito, part pa rin po tayo ng tinatawag na poor level, no? Part pa rin po tayo ng kahirapan. Yes, kasi ma'am. Kung hindi na nga natin kayang pakainin ng 3 times a day ang ating mga sarili, what more kung magkasakit tayo, di talagang laki na ng problema po natin. Kahit minsan libre na nga yung gobyerno dahil public hospital, pero may mga, syempre, expenses pa yan, Prof, no? So, talagang pasok na tayo sa poverty. Tama po, ma'am. Tama po. Kaya talagang kitang-kita po natin yung kahirapan ng ating mga kababayan. Kaya napakahalaga po ng ating programa nito, ma'am, sa tulong po ng DXAS, na ma-inform or ma-educate ang ating mga kababayan kung saang level na bala sila. Pasok pa sila sa kahirapan or doon sa at least man average na mga katao na ibig sabihin na yung needs nila ay natutugunan nila sa pang-araw-araw, ma'am. Pero, Prof, ano yung mga factors na hindi nila kayang sustain ang kanilang mga needs? Ay, ma'am, siyempre, dahil wala talaga, kulang ang kinikita nila. Tapos, meron din mga bagay na mga isolated places, ma'am, na malayo sa school, malayo sa hospital, malayo sa market, at umaasa lang sila doon sa mga kagaya natin mga tinatawag na threshold ng sa mga laylayan natin, ng mga sa probinsya, no, na talagang kulang ang access sa mga binibigay na programa ng gobyerno. They are not even being informed or educated of what the laws provide para matugunan yung kanilang mga pangangailangan na pinoprovide naman talaga ng ating gobyerno, ma'am. Opo. Nagmamatter din po siguro yung minimum wage, Prof, no? May factor din po, ma'am, pero actually hindi ko nga po nabanggit kanina, ayon sa PSA, from 9,000 ginawang 12,000 ang minimum earning ng 5 members sa isang pamilya. Kung susumatotali natin yun, ma'am, from 9,000 na naging 12,000 para lang masustain, ay 80 pesos ang pinapatak ng isang member ng pamilya. I-times po natin sa 5 yan to times to 30 days. That's equivalent more or less to 12,000. Pero tingnan natin, yung 80,000, sapat ba yun sa bawat pamilya? Sa bawat individual? No, pinag-usapan po natin dito, hindi basta pamilya, kundi ikaw individual. No, kasi maraming tao, ma'am, walang pamilya, nag-iisa lang siya. So marami talaga naghihirap. Pero dito, ma'am, sa 12,000, kaya hindi ko sabi ng pinabanggit kanina, at least nasabi nyo na rin na tingin ko naman ay kulang pa rin po. Kulang pa rin po kasi magkano ang meal ngayon, lalo na kung nagtatrabaho ka, pumapasok ka sa school, o kahit sa loob ka lang ng bahay. Yung 64 pesos na sinasabi nung iba ay hindi talaga sapat kahit gawin pa tong 80 pesos. Hindi lang naman po pagkain ang needs natin, no? Yung pananamit natin, hindi naman pwedeng hindi tayo palit ng damit. 'Di ba? Yung sabon natin, toothbrush, o hindi naman pwedeng maligo lang ng tubig lang. So, yung mga yun, ma'am, hindi po natin basta wants yun eh. Needs po ito na kailangan tugunan ng bawat Pilipino, ng bawat
naghihirap dito sa ating bansa, ma'am. Ayan po. Pero eto nga po yung pinakamahalagang tanong, Prof. Ano ba yung batas na meron pala para sa mga mahihirap? Opo, mahalaga po itong pag-usapan natin. Makinig po tayo mga kababayan. May marami po tayong batas at programa na nilahad ng gobyerno para sa ating mga mahirap. Kaya pakinggan po natin ito. So, ilan lang po sa mga batas na mamabanggit ko at programa. Unahin ko na po dito yung sa panahon ng 1998, sa panahon ni dating Pangulong FBR, ni Fidel Ramos, ay nagkaroon ng Republic Act 8425. Ang batas po na ito ay tinatawag na Social Reform Poverty Alleviation. So ang focus nito ay doon lang po sa tinatawag na area base. So kung buong Pilipinas, ma'am, titingnan lang kung anong lugar ang may mahihirap. So hindi siya lahat talaga applicable sa buong bansa. At dito sa batas na ito, nagkaroon po ng tinatawag na National Anti-Poverty Commission. So isang commission siya, isang institution na kung saan tinitingnan sa buong Pilipinas kung anong lugar ang mahirap. Opo, noong 1998 po ito. Pero nagkaroon pa rin ng mga batas at ito nga pong batas na to recently lang masasabi natin yung Republic Act 11291 na kung saan isa po sa mga proponent nito ay si dating Congressman Rodante Marcoleta na ngayon ay senador na. So ito po yung tinatawag na Magna Carta of the Poor. Ito mga kababayan, meron po tayong batas, Magna Carta of the Poor. So ano po ang purpose nito? Simple lang, turuan, matutunan ng bawat mahihirap, ng bawat Pilipino yung Bill of Rights at i-compel ang government. Ano yung i-compel ang government? To prioritize the needs of these poor people. So batas po ito. Kaya ako nagpapasalamat din ako sa mga gumawa ng batas na ito. At kaya po nangyari, nagkaroon ng mga programa ang ating gobyerno. At itong batas na ito, hindi lang titingnan kung anong lugar ang mahirap. It applies to all. Kaya nga sabi, it compels the government to prioritize the needs of the poor people. Ulitin ko po, ito po yung Magna Carta of the Poor, Republic Act 11291. Ito, kailan po ito? Noong year 2019. So isa po dyan sa proponent si Marcoleta. Kaya pala narinig ko sa kanya na sa dami ng mga ayuda natin ay kung isa doon ipasok na sa isa sa mga needs natin, yung pagpapabawas ng o ibayad na lang sa kuryente, which is sang-ayon po ako doon So yun ma'am, yung mga batas na yun. At marami po naging programa ang gobyerno natin isa-isain ko lang, meron tinatawag na advantage at saka disadvantage dito ano yung mga programa na binigay ng gobyerno, yung 4Ps po, yung Pantawid Pamilyang Pilipino program. So meron tayong AICS, yung AKAP, okay? Meron din po tayong tupad at meron din po tayong tinatawag na pabahay, pambansang pabahay para sa Pilipino, okay, program. So kung titingnan natin mula sa pangailangan natin, foods, sa shelter natin, sa education natin, itong mga programa na binigay ng gobyerno ay kumbaga i-avail na lang natin, ma'am. But the problem sometimes kasi we are not really informed. Doon po tayo nagkulang at wala po yung tinatawag na IRR, yung rules and regulation, implementing rules and regulation, paano ito ibibigay, paano ito i-distribute. Kung nakikita natin, masakit isipin na yung mga mismong mga mambabatas natin, congressman, senator, sila yung nagmumukhang taga-distribute ng mga ayuda na hindi naman dapat, ma'am, kasi pera po ng taong bayan yan. Galing po sa kaban ng Pilipinas. Yes, ma'am. Naalala ko po may isang video na nag-viral dahil parang natamaan sila ng bagyong Tino or bagyong Uwan na ata, At sinabi niya kasi natanggap niya po yung relief good, yung nasa karton na ng DSWD. Pero instead sabihin niya na maraming salamat sa politician, ang sabi niya pa, maraming salamat sa inyo mga taxpayers na nagbigay sa amin ng tulong through DSWD. Maraming salamat po sa ayuda.
tama, no, yung kanino niya credit yung pasasalamat. Tama ma'am. Ayun nga ma'am, nabanggit niyo yung tax Maganda magkaroon din tayo ng isang segment tungkol dito sa tax para malaman ng taong bayan, ang mga kababayan natin na sandamukal po yung dami ng tax na meron tayo. No, magmula sa pananamit natin, pagbili natin, pagkain natin, pagbahay natin, pag-travel natin, lahat ng halos gagawin natin ma'am ay may tinatawag na taxes, no? So sa susunod, maganda pag-usapan natin yan para malinawan na dito po nang gagaling ang pera ng taong bayan. Kaya na dapat talaga ay pag-ingatan na gamitin ma'am ng ating mga mambabatas. Pero Prof, kung halimbawa po, kasi alam naman po natin, pagdating sa grassroots level, ang mga barangay, may mga biases na pong nangyayari. Dito nga po sa Zamboanga, meron pong tinatawag, kung hindi daw kayo malapit sa kusina, hindi daw po nyo matatanggap yung para sa inyo. Yan yung term dito sa Zamboanga. Ano po ang gagawin ng isang member of the family kapag pinagkait po sa kanya yung para sa kanya? Actually ma'am, ako medyo natatawa kasi na nangyayari din dito yan, lalo na kapag hindi ka partido ng barangay. O tandaan po natin, this is a part of graft and corruption. Lalo na under Republic Act 3019 at yung tinatawag nating kumbaga Code of Conduct and Ethical Standard under Republic Act 6713. Pwede po natin ireklamo itong mga barangay captain na ito, no? Na may personal at ayaw magbigay ng serbisyo o may pinipili. Saan po tayo pwede magreklamo? Mismo doon sa sangguniang panglungsod o ng bayan. Ibig sabihin sa munisipyo po, no? Para at least matugunan po, no? Tayo may karapatan. Kaya nga sabi kanina doon sa batas ay to give Bill of Rights pabor sa mga poor. So pag alam natin yung Bill of Rights natin, yung karapatan natin pantao, more or less malalaman po natin yung batas. And this is to compel, ulitin po natin, itong batas na ito, lalo na yung Magna Carta of the Poor, to compel the government to prioritize the needs of the people. So hindi po pwedeng may pinapanigan si Kapitan. Si Kapitan ay hinalal ng taong bayan, ng kabarangay, para iserve niya yung community. Hindi yung kalaban niya sa politika ay wag niyang bigyan ng serbisyo, no? Maling-mali po 'yon at pwede siya makasuhan administratively or even criminally liable for the offense of crime, ma'am. Opo. O crime committed na nitong barangay captain at mga kagawad at mga opisyal ng barangay. Opo, wag po tayong matakot. Karapatan po natin 'yan at pera po ng taong bayan 'yan. Hindi po 'yan pera ni kapitan. Hindi po 'yan pera ng mga kagawad natin, no? So may tinatawag tayong IRA o Internal Revenue Allotment. Yun po yung pondo na ina-allocate sa mga bawat barangay. So dito pala mag-uumpisa na ipaglaban po natin yung karapatan natin kasi ito po ay batas. Batas po ito para sa mga may hirap. Opo, marami po tayong batas dito. Kaya nabanggit ko na yung mga programa, pupuntahan na lang po natin yung barangay, pupuntahan na lang natin yung DSWD, yung mga concerned offices po. Yes, ayan. Kaya importante po, knowledgeable tayo. Pag alam yung karapatan, pwede nyong ipaglaban yan. Kung ayaw makinig ng sanggunian, pumunta po kayo sa mga media para ma-expose na... Yes, opo. Makinig po tayo. Pumunta sa... Wala pong lalo naman pag pwedeng videohan. So, pwede po yun. Wala po yun paglabag sa anti-privacy law because those person are what we call doing their function as a public official. So pag ang tao po ay ginagawa niya yung kanyang duty as a public official, pwede po yan videohan, ma'am. Ito ay pwede magpatunay na bias si kapitan at merong pinapanigan at ang binibigyan niya lang ng mga ayuda ay yung kanyang kapartido at pag kalaban niya sa politika, ma'am, marami yan dito sa sa Cavite, ma'am, no? Kaya dapat ito makarating din sa mga kapitan natin na wag po sana mangyari, no? Baka dumating ang 1-2 araw, hindi mo alam, meron ka na palang kaso sa munisipyo nyo, bad records yan sa'yo, no? Oo, pagka hindi ka nadala dyan, pwede kang kasuhan sa criminal court, no? Lalo na yung mga matatas na opisyal natin, pwede po yan sa ombudsman, no? Na ibig sabihin, ma'am, kahit unknown, pwede mag-file ng kaso. See to it na may tinatawag na enough or pieces of evidence to file charge or cases against these people, against these
public official, ma'am. Pero Prof, meron din po ba tayong mga balakid or mga hindrances po para makaahon din ang isang pamilyang naghihirap? Yes, ma'am. Lagi ko po itong inuuna kasi naranasan ko po ito. Pero at least mamaya may share ko na bagamat nangyari bagay na sa akin to, ay nagpatuloy tayo. Number 1 natin dito, ma'am, yung tinatawag nating education. Kaya nga, ma'am, di ba sabi natin kapag wala tayong access sa education, ay talagang pasok tayo sa kahirapan. Number 1 talagang hindrance, ma'am, sa pag-ahon sa kahirapan ay yung tinatawag nating education. Bakit? Kasi yung word na education, it does not paano na kailangan maging professional tayo. Yung word education, yung equivalent, ma'am, yung word na information, yung tinatawag knowledge. And knowledge is power. Kahit wala kang pinag-aralan, pwede kang umasenso sa buhay. Huwag nating ideklara na, ay kami professional, kami maganda ang buhay natin. Marami po ang umasenso ang buhay dahil sa pagsisikap nila. What I mean is this, ma'am. Isang professional at saka isang hindi nakapag-aral. Itong professional na ito, hindi nakapagtrabaho. So, professional lang siya. Itong hindi nakapag-aral, na-inform siya kung paano palaguin ang kanyang negosyo. So, ibig sabihin, minsan makikita natin mas asinsado itong hindi nag-aral rather than dun sa mga profession because he has the what we call knowledge. And alam natin, ang knowledge is power. So, ito po isang nagiging hindrance, no? Isang balakid para ang tao ay umasenso. Kasi kung walang minsan hintay na lang tayo kung anong kayang ibigay ng gobyerno. Hindi po dapat ganun. Million po, 120 million siguro ang Pilipino. Naiilan lang ang opisyal natin na dapat tayo mga, lalo na sa mga threshold, ma'am, yung mga nasa laylayan naghihirap, ay panahon na magsumikap tayo na tama ang ginagawa natin. Marami pong naghihirap, ma'am. Hindi, kumbaga masipag naman, kaya lang mali yung tinatak nila, kaya hindi sila umasenso. So I'm not saying na kailangan maging professional ka para maging asinsado ka. Kailangan lang yung pagsisikap mo, tamang paraan, ma'am, no, na guided by God para tayo ay umasenso. At kumbaga, masustain lang natin yung pangangailangan natin. Hindi na yung wants natin ay masasabi natin na maayos na po yung buhay natin, yung ekonomiya natin. Pero mas maganda rin po talaga, Prof, no, na nagsumikap siyang mag-aral, naging professional kasi gagamitin niya yung knowledge na yun to ask the will of God paano mapa-asenso ang kanyang buhay at paano siyang maging instrument din sa iba para makatulong po, makaahon, no? Tama, ma'am. Ako masasabi ko rin na kung titingnan natin, mas marami talaga ang naging maayos ang buhay dahil siya ay nakapagtapos ng pag-aaral, mas madali siya makakuha ng trabaho at nakakatulong sa ekonomiya, hindi tayo pasaway, ma'am. Di ba? Kaya mahalaga na tayo ay mag-aral. Siguro bago ako magtapos na aking panawagan mamaya, ma'am, ay mag-share ako kahit na around 3 minutes lang kung ano po yung nangyari sa ako bilang professor ngayon, no? Na kung ano yung mga pinagdaanan ko sa buhay sa hirap, baka maiyak po yung ating mga kababayan. Yes, ma'am. Yes po. Ayan po. Pero eto po, meron din po bang role ang ating, kanina na-mention na natin yung barangay, no? Pero yung like NGO po, may role po ba yan sila? LGU, barangay? Malaki po ang role, ma'am, ng NGO. Yung mga non-government organization natin, lalo na yung mga naka-registered sa malaki po ang ating, kagaya kami. Meron akong organization, ma'am, yung Social Justice Educator of the Philippines. Educate ko yung mga tao about laws, about paano umayos yung buhay nila. Malaki po ang part nito. No? Tingnan na lang natin, ma'am. Bigyan ko ngayon ng magandang example. May isang organization, yung tinatawag na Lifesaver, ma'am. No? By the way, shout out sa aking deputy, ma'am, no? Na siya yung founder ng isang Lifesaver, ma'am. Sampulan ko kayo. No? Itong organization na ito ay tumutulong sa mga kumbaga na-aksidente, na didisgrasya. First aid. I'm talking about first aid, ma'am. Sample lang ito ng maraming organization natin. Natulungan mo yung tao na makasurvive, mabuhay, na hindi na gumastos. Pag yun dinala sa ospital, manghingi ng maraming tulong yan. Ngayon, kung tayo may alam sa first aid, naligtas natin yung buhay ng tao, makakatipid yan, ma'am. Malaking tulong po yan. At doon sa mga professional natin, mga educator, na mga leader ng mga organization, wag po tayong magsawa na tumulong sa kapwa. No, nagkataon lang na tayo may alam. Nakagaya po ng ginagawa ng inyong lingkod,
Ma'am, sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, napakadami pong lumalapit sa atin na humingi ng tulong. Ano? I will not mention their name kasi sila po ay karamihan mga biktima na ating mga tinutulungan at libre po ito. Wala po akong hinihinging kahit na singkunduling para sa mabigyan ng advice. Bakit po? Ang taong may kaso, stress na po yan eh. So huwag na nating singilin. Tulungan na natin. And other NGO, malaki po ang ating kumbaga part sa pagtulong sa pag-boost ng economy natin. Ano? So yun lang ang maganda doon, makipag-coordinate po tayo sa mga barangay, sa mga ibang institusyon na kung saan kailangan po yung ating serbisyo, ma'am, bilang part ng NGO. Opo. Yes, ma'am. Mas nakita ko nga po yung kagandahan ng mga NGOs. Kasi like for example po, may isang NGO na yung kanilang hangarin ay for scholarship. So syempre magtatap sila ng mga mahihirap na pamilya at tutulungan nila yung bata na makapag-aral. So yun pala yung role nila na matulungan itong family na ito at makaahon sa hirap. So like for example, yung sinasabi nyo rin po yung mga training ng mga first aid, tama po yun, no? Kasi kung halimbawa during bagyo, lahat na train natin para mag-rescue or kaya mag-CPR. 'Di ba? Di walang pasyente sa ospital dahil sa bagyo kasi kanya-kanya tayo may nabigay tayo na tulong. Yung pala yung kahalagahan ng NGO. Yes, ma'am. Oo, at saka panawagan ko sa NGO, sa ibang mga NGO, huwag tayong okay yan, andun yung puso natin sa pagtulong eh. Pero meron nga akong sinasabi na ang tao dapat huwag natin bigyan ng isda. Kasi pagka naubos yung isda na kinakain niya, manghihingi uli yan. Tulungan natin siyang matutong mangisda. Later on, darating yung time, no, yung balik na naman tayo sa knowledge, ma'am eh. No, she is informed, educated at knowledgeable. Paano niya buhayin yung sarili niya? Darating yung time, uunlad siya. At lagi ko sinasabi sa aking mga kaibigan, mga estudyante, kapag ikaw ay naka-receive ng blessing, natulungan ka, no? Dumating din sana ang time na ikaw ay makatulong din sa kapwa mo. Dito, ma'am, sa aming organization, sa Social Justice Educator of the Philippines, ako, masasabi ko, marami po ako natulungan dito, ma'am, na gumanda yung buhay. Hindi man nakapasok sa serbisyo, yung iba, ma'am, naging instructor ng mga university and college. And very proud ako, nakikita ko, ma'am, na kumbaga marami po silang natutunan. Darating ang time na magpuproduce ng mga magagaling na martial artist at maging scholar po ito. So malaking tulong po sa magulang. Napakabigat po magpaaral ngayon sa kolehiyo. Opo. Pero pagka ang bata, ang estudyante, matalino, masarap i-sponsor. Magaling, hindi man katalinuhan pero athlete siya, pwede siya magrepresenta ng school, pwede siya mag-varsity. So dapat tingnan po ng mga magulang yan na yung mga anak nila ipasok nila sa mga extracurricular activity para ma-enhance. Ibig sabihin, ma-explore yung skill and knowledge, ma'am. Opo. Maganda rin po yung sinabi nyo. Hopefully one day, hindi tayo ang laging tinutulungan. Sana makaahon tayo sa buhay na tayo naman ang tutulong sa ibang tao. Ganon din sa mga tumatanggap ng benepisyo mula sa gobyerno. Hindi lifetime dapat ang tulong sa inyo. Dapat natatransfer na yan dapat sa ibang pamilya na nahaharap din sa katulad nyong mahirap. Di ba, Sir Arnel? Ayan po. Yes, ma'am. Oras natin, 8:26 ng umaga. Sir Arnel, ano pong inyong panawagan sa ating mga kababayan? Ako, simplihan ko na lang yung panawagan ko, ma'am. Lagi naman tayo nag-uumpisa sa pamilya natin. Pero bago ako magpanawagan, gusto kong mag-share lang sa inyo. Ang inyo pong abang lingkod na si Professor Arnel Sanchez, nung kabataan ko, ma'am, ako po ay nakaranas na magtinda ng ice buko. Kung dito sa Pilipinas, sa Parañaque, noon nakatira kami doon. Mula Sucat, Parañaque hanggang airport, ma'am, nilakad ko yun, no? Para lang makasurvive. And then nakaranas din po ako na magtinda ng balot sa sementeryo. Nakaranas din po ako na magtulak ng kariton, magbote dyaryo in order to survive, no? Kaya hindi hadlang yung kahirapan para masenso tayo sa buhay. Ang ibig ko lang sabihin, ma'am, simple. Gaano man nahirapan ikaw, nakikita naman ni Lord ang pinaghihirapan mo, ma'am. 'Di ba? Wag lang tayo hindi naman niya tayo pabayaan at alam ni Lord ang desire ng puso natin. Time will come
No, very timing si Lord ang tumulong eh. So ako ma'am, hindi ako nahirapan mag-aral sa high school ko ma'am. Okay. Mag-college ako. Dahil hindi naman sumisyon ni minsan ng aking nanay. Simple. Hindi po kami pinalaki ng nanay namin, magulang namin, no? Sa pera. Ang ibig ko sabihin ma'am, basta busog po ako, papasok ako. Wag lang ako may sakit, papasok ako. Yun po yung aking ginagawa at dumating yung time ko na kung ano man yung narating ko sa buhay ngayon dahil yun sa turo ng mga magulang ko. Kaya dugtong ko naman, una kong talagang pinapanawagan na life is a matter of choice, ma'am. Umpisa natin sa pamilya. Kung ang pamilya natin ay aral, knowledgeable, no? Maturuan, magpalaki ng maayos yung bata. No, kasi pag ang bata disiplinado, nagre-reflect yan sa karakter po ng mga parents. So, ibig sabihin, darating ang time, huwag mo iparana sa mga anak mo yung kahirapang natamo mo. So, darating ang time niya, mag-aaral ka. So, ibig sabihin, panawagan sa mga parents, ito yung nangyayari mo kaya naghihirap tayo eh. 'Di ba? Masakit isipin, hirap na tayo sa buhay, nagdadagdag pa tayo ng anak natin, no? Na ibig sabihin pwede naman nating kontrolin. Sa barangay ma'am, official, sunod kong panawagan ay mag-allocate pa ng mayroon tayong tinatawag na General Assembly. Panawagan ko po ito sa mga kapitan. Huwag po natin gawing yearly. Mas maganda every quarter or twice a year para lang ma-inform yung mga kababayan natin, constituent natin, ano yung mga existing law, programa ng pamahalaan natin. Kasi ang nangyari dito, masakit ma'am eh, ang lagi na lang ini-inform at sineseminar yung mga opisyal. Di ba dapat mas i-prioritize natin yung mga mahirap nating kababayan? So what I'm talking about is simple lang. Kung may batas at programa at pabor sa mga kababayan natin, i-inform, magpa-assembly kasi ito po yung batas na dapat nating sundin para makatulong tayo sa mga mahirap. Sa mga municipal mayor, city mayor, congressman, governor, same lang din po. Kung ano yung pinaka-the best para sa mahirap nating mga kabayan, ibigay po natin kasi ang pondo po niyan, na pera niyan ni taong bayan po yan, galing po yan sa taxes natin. No? Kaya nga sabi ko dun sa mga iba, makakapal na po ang muka. No, gumagawa ng katarantuduhan, hindi ba natin natitiis yung mga ating kababayan naghihirap samantalang tayo sarap ng higaan natin, sarap ng pagkain natin. So at wag po tayong minto sa panalangin na kagaya nitong nakaraang bagyo ma'am, no? Tayo ay nagpapasalamat dahil super typhoon po ito. Bagamat na damage ang ibang property namin, okay lang yun. That's part ng ating buhay na maging matatag tayo. Kumbaga, tinatapik lang tayo ni Lord na ang tao po ay makasalanan na, lahat po tayo makasalanan na. Kumbaga, winawarningan po tayo kaya nagkakaroon po ng mga tawag dito public calamity. Yes, ma'am. So, maraming salamat talaga ma'am sa pagkakataong ito, no? Na patuloy kayo nagtitiwala kay Prof. Arnel Sanchez. Thank you very much. Maraming salamat din po Prof. Arnel sa inyong na-share ngayon at panawagan po natin sa bawat pamilya. Mag-strive hard po tayo. Gawin natin ang buong makakaya natin para makaahon tayo sa ating buhay at alamin lahat ng mga privileges, programa ng gobyerno na meron para sa inyo dahil dapat yan mapunta sa inyo instead na mapunta sa 1, 2, 4, 5 mga politicians. So po, ayan. At syempre huwag kalimutan na ang ating maayos na kalagayan ay nakadepende rin kung paano ang ating faithfulness, loyalty, relationship sa ating Panginoon. Oras natin 8:32 ng umaga. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapakinig, Radyoman at Facebook. Maraming salamat Professor Arnel Golen Sanchez. Hanggang sa susunod po. Maraming salamat sa ating technician Kuya Rolando Alfonso. Susunod na po ang programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sincauman. Magkarinigan po tayo muli bukas alas 7 ng umaga. Ako po si Saramito Labing nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zamba Sulta.
Inyong napakinggan ang programang Oras Na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. So, you're feeling tense and you haven't slept in weeks? Yeah, doctor, I think it's the stress in my life. I'm 37.